Hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon ay nandito pa rin tayo sa pabahay ng gobyerno. At syempre, meron tayong sasagutin sa ating comment section, no? Tinatanong niya, sabi niya rito ay, "Boss, tanong lang po, pag ba nabigyan ka ng pabahay, nasa magkaano ang monthly amortization? I hope masagot. Salamat po." So yun yung ano na. So shout out kay Sir Chris, no? Chris, dito tungkol sa tanong ho niya, ang ano niya lang magkano daw po yung amortization ng pabahay ng gobyerno pagka nabigyan kayo? Well, itong mga pabahay ng gobyerno, itong background natin, kung di ako nagkakamali, dati 700 lang yung monthly nito. So hanggang 5 years, no? After 5 years, magtataas po siya. So magiging 1,000 plus. And then after 15 years, tataas po siya, magiging 1,000 plus, and then hanggang sa last 5 year kasi babayaran magiging 2,000 plus yung monthly. Kasi yung kabuuan ng bahay ay nasa 500 plus, no? Yung total price nung bahay na itong pabahay ng gobyerno. Ganun yung presyo ng pabahay ng gobyerno. So babayaran mo siya sa loob ng 30 years. Yung pabahay ng gobyerno. So, utay-utay. Mag-start sa 700. Dati pa ha. So, ito ngayon, baka hindi ko alam, baka nasa 700 or 900 na yung monthly ito. Kasi, yun mga ano na ngayon, 2026, baka mga 2025, mga 2023 or 2022. No? 4 years ago. So, siyempre, nag-ilang taon na, baka itinaas nila, hindi natin alam. Kasi, may nakakausap tayo, naging 800 na nga do yung monthly nila. So, hindi natin alam sa ngayon. Pero, yung idea natin, yun ay based din doon sa mga nakausap natin sa mga na-relocate sa pabahay ng gobyerno, no? Yung mga nauna na 700 monthly. Pero yun ay hinati-hati. So, tataas 700 sa loob ng 5 years, and then 5 years hanggang 15 years, so tataas yun. So, yung after nyo 5 years, magiging 1,000 siya. So, after 15 years, magiging 1,000 plus siya. Tapos, hanggang na sa mabayaran nyo, nasa 2,000 plus na. Okay? So, yun yung monthly amortization ng mga pabahay. Itong nakikita ninyo. So, sa under ho ng NHA. So, ngayon, meron kasing program yung gobyerno natin, yung DSUD, no? Karamihan ng mga pinagagawa nila ay mga high-rise building, parang condominium type. Yung iba nasa mga city, yung iba nasa mga probinsya, yung mga pabahay na yun ng gobyerno na high-rise building, parang condominium style siya. Mas pricey po yung monthly po nung mga pabahay na gano'n, yung mga high-rise building. Lalong-lalo na siguro yung nasa city lang, no? Kasi medyo iba talaga yung presyo niya. Like, meron sa Bulacan, hindi ako nagkakamali, no, high-rise building na sa parang 2,000 plus. Yung under DSUD so yung may program, yung program kasi na yun, parang yung under yung DSUD yung nangangalaga, yung development, settlement, human. Lagi ko na yan sa screen, yung ibig sabihin ng DSUD, ayan, tingnan mo ninyo. Hindi ko kasi kabisado yung ibig sabihin noon. So yun yung isa. Ito kasi under ng NHA. So yung mga nakikita nyo, yung mga nare-relocate dito, ito yung mga informal settler. So doon sa sinasabi ko sa under DSUD naman, yung pwedeng ma-relocate doon yung mga membro no, ng pag-ibig, yung mga minimum wage earner. Sila po yung mga beneficiary doon sa under DSUD na project na pabahay ng gobyerno na high-rise building yung design, yung ginagawa ko sa ngayon. So, medyo pricey yun, yung presyo ng mga, ng mga pabahay na yun. Yung iba naman, yung mga una na ganun, mura din lang sa pagkakaalam ko. Pero yung sa mga ngayon na, medyo mataas yung niya, yung presyo. May kataasan. Ayun lang, nasa sa inyo na nga lang yung kung doon yung gustong kumuha. Yun po ay, kung minimum wage earner kayo, kung miyembro kayo ng Pag-ibig, kasi isa sa mga tawag dito, general na requirements nila, kailangan miyembro kayo ng Pag-ibig. The same time, parang active na
nagtatrabaho kayo bilang isang minimum wage earner. So, yun po yung isa sa mga requirements. Dahil dito kasi, ang mga tawag dito, yung mga beneficiary nito ay mga informal settler. So sila yung mga nasa danger zone area, no, sa mga delikadong lugar, or either tatamaan sila ng mga project ng gobyerno, or either yung LGU, i-relocate na talaga kayo ng LGU doon sa lugar kung saan nakatayo yung mga bahay ninyo sa mga pabahay ng gobyerno katulad nito. So ganun yung kadalasan ng mga at saka yung mga nasusunugan. So, depende pa rin sa LGU, nasunugan kayo, pero hindi naman kayo i-relocate ng LGU. So, hindi rin kayo marirelocate sa mga pabahay ninyo. Ang ano ng mga relocation, ng mga relocate sa mga pabahay, ay nakadepende sa LGU. Kapag merong tie-up o parang grant ang LGU ninyo sa NHA na pwede silang mag-relocate sa mga pabahay na katulad nito, well, yun. Ganun po nangyayari. Maaari po kayong ma-relocate sa mga pabahay na katulad nito. Kung hindi, hindi. So, mukhang napapalayo na tayo dun sa tanong ni Sir. So, yun. Bali, dalawa yung pinaka-ano natin dun sa tanong po ninyo kung magkaano daw po yung magiging monthly amortization. So, yung other NHA na katulad dito nakikita ninyo, yung mga rohos na yan, ay na 700 to 800 yung monthly. Inuulit ko, no? Hanggang 5 years yun. So after 5 years, tataas, magiging 1,000. Basta nasa 500K, no? Yung total price ng mga bahay nito. Nasa sa inyo na yun. Kung gusto nyo bayaran na kagad, mas mabuti, no? Kumbaga, mas mabuti kasi magagawa niya kung ano dapat nung gawin sa bahay na ibinigay sa inyo. O hindi naman binigay kasi babayaran nyo rin naman. Hindi alanganin na sabihin natin, binibigay itong mga pabahay na ito. Hindi naman. Ang kaibahan lang nito, wala kang parang ilalabas na pera, mga parang reservation fee or whatever na kung ano man para doon sa mga private. Ito kasi wala, parang dadaling ka na lang talaga dito, no? Pag kukumpletuhin ka lang ng mga requirements. So yun, sir, saan na ba yun? Yun, Sir Chris. So sana nasagot ko yung tanong ninyo, nabigyan ko kayo ng konting idea regarding kung magkano yung monthly ng mga pabahay ng gobyerno pagka nabigyan kayo. Basta pagka mga ganito, probinsya, nasa 700 to 800 to 900 yung monthly, no? Sa unang 5 taon. Tapos tataas na ho yun. Kung doon naman sa DSUD, no, na programa ng gobyerno na pabahay ngayon, ang iba noon ginagawa sa mga city, ang iba ginagawa sa mga probinsya. So medyo pricey yung mga tawag dito, yung price, yung monthly ng pabahay na yun, yung mga condominium style. Okay? So maraming salamat sa inyong tanong sa ating comment section. Sana nabigyan ko po kayo ng konting idea at maraming salamat sa panonood ninyo at supportan ninyo sa ating YouTube channel. Shout out to sa inyo. Go na po tayo. Thank you po.